Eto nga pala mga boss yung isa pa sa pinakamayabang na nabasa kong comment dito. Dahil sabi dito na nag-comment ay Town Hall 15 lang daw ang gagamitin niya para daw ubusin dito yung Town Hall 17 natin. Kaya naman nag-reply ako dito sa sinabi niya dahil imposible yata yun na durugin lang ng Town Hall 15 niya yung Town Hall 17 natin. Pero kung babasahin niyo dito yung reply niya sa atin, ano G-boss, lapag ko dito yung tag, pasukin mo clan namin, lalapain ko yung base na sinasabi mo. Kaya naman napasabi na lang ko dito na mukhang matindi to ah. Dahil Town Hall 15 lang yung gagamitin niya laban dito sa Town Hall 17 natin. Kaya naman nagmadali agad ako ditong i-search yung kanyang ID na binigay sa atin. Pero pag silip ko ay eto, Town Hall 17 din pala yung gagamitin niya. Kaya sige, tingnan natin kung kakayanin ba niyang lapain yung mga base natin. Pumasok na nga pala agad ako dito sa clan nila dahil naka-open. Minention ko na rin siya dito para makita niya na tayo na yung pumasok dito. Pero maya-maya lang ay bigla siya nag-reply. Kaya tinanong ko na rin siya kung anong modifier yung paglalabanan namin. Ang kaso nga lang ay legend lang pala yung gusto niyang paglabanan. Medyo matagal kasi mga boss ang labanan sa legend. Kasi halos magkakatablaan lang talaga ng pangyayaring laban doon. Kaya naisipan kong mag-request dito sa kanya na i-sports na agad dito yung paglabanan namin. Para makita na rin natin kung talaga bang mahusay itong player na to. Pinaglapag ko na nga pala siya dito ng base niya. Pero kung babasahin niyo dito yung sinabi niya, ay pumayag siya na i-sports na lang yung paglabanan namin. Kaya dito natin makikita kung sino ba sa aming dalawa ang magkakalapaan ng base. Dahil i-sports dito ang labanan, kaya matinding bakbakan na magaganap ngayon. Pero kung titingnan nyo dito yung base na ginagamit niya, ay toxic base dito yung gamit niya. Kaya naman naisipan ko agad dito na lapagan muna ng Grand Warden. Ang trabaho ng Grand Warden dyan mga boss, ay linisin yung mga nasa labas na yan para hindi umikot yung mga troops at heroes natin. Ibinuhos ko na pala dito yung mga lightning at earthquake natin para wala masyado tayong problema sa mga depensang maiiwan mamaya. Nilapag ko na nga pala dito lahat ng troops natin, kasama na din yung mga support troops natin para sila na yung bahalang tumanggal dyan sa mga nasa gitna. Nilapag ko naman dito si Royal Champion. Ang trabaho ni Royal Champion dyan mga boss ay linisin yung area na yan para matanggal din dun yung monolith. Ginamit ko na nga pala dito yung ability ni Archer Queen dahil kakaunti na lang yung natitirang oras para mas mapabilis dito yung paglilinis natin. At eto na nga guys, halos napakadami pa natin ditong natirang troops pero ubos na yung base ng kalaban. Sigurado ako mga boss, kapag hindi niya na 3 star yung base na ilalapag natin sa kanya, ay sigurado kung kakainin niya yung mga sinabi niyang lalapain lang niya yung mga base natin. Hindi rin makakapaniwala yung mga kasama niyan sa clan na ako pala yung kasama nila ngayon. Kaya tingnan natin kung anong klaseng atake yung gagawin niya dito sa base natin. Nilapag ko nga pala dito mga boss yung toxic base na pinamigay natin sa inyo para masubukan na rin natin kung pasok ba tong base na to dito sa e-sports mode. Dahil hindi ko pa talaga to nasusubukan sa e-sports mode.
Mas gusto ko kasi talagang laban mga boss ang esports mode dahil bukod sa napakakunat ng depensa ay dito talaga nakikita kung talagang biyasa ang attacker dahil etong mode na to ang ginagamit din sa tournament. Napansin nyo ba mga boss? Bukod sa disiplinado din tong umatak, ay grabe. Ngayon ko lang napansin na puro super archers lang pala yung dala niya ditong troops. Ang tindi rin talaga ng kalaban natin ngayon. Napakadisiplinado lumaro at ang matindi pa dito mga boss. Mukhang dito talaga tayo mapapalaban ng matindi. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, ay grabe. Halos naubos niya na agad dito yung mga major defense sa gitna. Pero kapit lang tayo dito mga boss. Dahil hindi pa naman lumalabas dito yung mga bantay natin. Kaya tingnan na lang natin pag lumabas yung mga bantay natin. Wala, biyasa talaga tong kalaban natin. Dahil ginamitan ba naman ng poison yung ating mga bantay dito. Napakatalino mag-isip. Kaya siguro batak na batak ang pangalan ng clan dito na napasukan natin. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, ay talagang batak maglaro etong kalaban natin ngayon. Dahil bukod sa binuhay niya pa dito yung kanyang Royal Champion, ay grabe. Halos ubos na dito yung mga depensa natin. Mukhang isa tong player na to sa maililista ko bilang napakahirap nating naging kalaban. Dahil hindi ko talaga akalain na kaya din palang dumurog nito ng esports mode. Kaya sige, para sa final round natin mga boss, ay dito natin makikita kung sino ba talaga ang magwawagi sa aming dalawa. Masyadong malakas tong kalaban natin. Mukhang tototohanin niya yung sinabi niya sa atin na lalapain niya lang yung mga base natin. Dahil kahit mga kasama niya sa clan mga boss, ay talagang napasabi na malakas. Kaya para sa final round natin mga boss, ay kailangan ma-3 star natin tong base niya. Dahil kung sakaling hindi natin mati-3 star to mga boss, is siguradong malaki ang tsansa na matalo tayo dito. Nilapag ko nga pala ulit dito mga boss si Grand Warden. Trabaho ni Grand Warden dyan ay linisin ulit yung mga nasa labas na yun. Tapos eto mga lightning natin ang tatanggal sa mga depensa magpapahirap sa mga troops natin. Nilapag ko na nga pala dito mga boss lahat ng troops natin, kasama na din yung mga support troops natin. Ang gagawin ng mga troops natin dyan mga boss ay pasukin yung mga nasa gitna. Tapos nilagay ko naman dito si Archer Queen. Trabaho ni Archer Queen dyan ay linisin yung mga nasa labas para direktang makapasok yung mga troops natin sa may pinakang gitna. Ginamit ko naman dito yung ability ni Royal Champion para maabot niya dito yung bandang monolith.
At eto na nga guys, dahil natanggal na natin dito yung Town Hall, ay wala na tayong masyadong problema. At napakadami pa nga dito ng natira nating troops. At ngayon pa lang natin ilalapag etong natira nating spell. Kaya dito natin makikita kung makakabawi ba siya sa base na ilalapag natin ngayon. Dahil ang base na ilalapag natin sa kanyang mga boss ay pangontra sa mga super archers na ginagawa niyang atake. Pero kung babasahin niyo naman dito yung reaksyon ng kasama niya dito sa clan, ay napahanga siya sa ginawa nating atake. Tapos kung babasahin niyo dito yung sinabi niya sa nilapag nating base, ay eto, mukhang kinakabahan siya sa base natin. Naka-e-sports pa naman yung laban namin ditong dalawa. Kaya matik, kapag hindi niya na 3-star to mga boss, ay sigurado akong babawiin niya lahat ng sinabi niya sa atin. Dahil sabi niya ba naman sa comment section, lalapain lang daw niya yung mga base natin. Pero mukhang mababaligtad ata yung pangyayari. Tapos maya maya lang ay may bumanat na pala ng base natin. Pero hindi pala siya yung bumabanat. Kaya hindi natin pwedeng isali tong nakikisali sa laban namin. Malaki kasing problema yun mga boss. Dahil makikita ng kalaban natin yung mga traps kapag may ibang umatak sa base natin. Kaya naman naisipan ko na lang na palitan ng base dito. Pinasok ko nga pala dito yung isang Town Hall 17 ko. Kasi wala ng base doon sa natira kong isang account. Halos ina-attack kasi ng iba niyang kasama sa clan yung mga base natin. Ayoko pa naman ng gano'n na may nagpapapansin kasi halos hindi matatapos yung laban namin kapag nagkataon yun. Tapos maya maya lang ay eto, binabanatan na pala niya yung base natin. Kaya dito natin makikita kung sino ba talaga ang magwawagi sa aming dalawa. Dahil take note lang mga boss ha. Dahil ang mga content natin mga boss ay about sa pamimigay ng base sa mga nagsisimula pa lang sa COC, ay meron pa rin mga player na pinagyayabang yung kanilang atake kapag nakikita yung mga base na pinamimigay natin. Na para bang naaangatan sila sa base. Pero hindi naman yun yung punto natin. Ang gusto lang talaga natin ay makatulong sa mga nagsisimula pa lang sa COC. Ginamit ko nga pala dito mga boss etong base na pangontra sa mga super archers. Dahil etong base na to mga boss ay ginamit natin panlaban sa top global player. Kaya dito natin makikita kung kakayanin ba na naghamon sa atin etong base na gamit natin. Napansin nyo ba dito mga boss? Dahil tumago na dito yung Town Hall, ay siguradong ubos na dito yung mga troops sa tiros niya. Dahil bukod sa napapalibutan ng Rage Tower, yung Town Hall, Fire Speeder, at mga Inferno Tower dyan mga boss, ay siguradong napakasakit ng binibigay na damage niyan. At ang matindi pa dito mga boss, bukod sa lumabas na dito yung mga bantay, ay siguradong makikisabay etong mga scatter shot natin dito sa may pinakang gitna. Dahil habang bumaba na itong mga scatter shot mga boss, ay matik, talagang napakasakit niyan. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema, ipamimigay ko to sa inyo. Ilalagay ko na nga lang pala mga boss yung link ng base sa ating YouTube channel para makapin nyo rin tong ganitong klase ng base. At mag-shoutout na nga rin pala tayo mga boss sa mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Sophia Grace from Iloilo City. At syempre shoutout na rin sa'yo Boss Marvin Caspe from Northern Samar. Shoutout na din sa'yo Paul Buendia. Lagi niyong tatandaan na lahat ng base ay may kanya-kanyang kahinaan. At lahat din ng atake ay may kanya-kanya ding kahinaan. Tulad na lang netong anti-super archers natin mga boss, ay eto lang yung naging resulta. Halos 63%. Kaya tingnan natin kung ano yung reaksyon niya dito. Tapos kung babasahin niyo dito yung sinabi ng kasama niya sa clan, naka multi-target kasi Inferno, sabay may Rage, lusaw lahat Super Arch. Kaya kung gusto niyo ng base na to mga boss, ay ilalagay ko na lang sa ating YouTube channel yung link.
Kaya kung nagustuhan nyo etong ganitong klase ng content about sa Clash of Clans, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share yung video natin. Maraming salamat sa suporta nyo guys. And to God be the glory.